Sir, nandito na po ang juice nyo. Pagtawag ko sa kanyang atensyon. Sige, pakilapag na lang sa lamesa, saad niya. Lumakad naman ako patungo sa isang maliit na lamesa. Katabi ng dalawang sopa at doon inilapag ang aking dala. Aalis na po ako, pagpapaalam ko. Ngunit sa aking pagtalikod, bigla siyang nagsalita. Sinong nagsabi sa iyong makakaalis ka na? Tila napako ang aking katawan nang marinig ko ang kanyang sinabi. Narinig ko ang paglangit-ngit ng swivel chair dahil sa kanyang pagtayo. Naramdaman ko ang paghakbang ng kanyang mga paa patungo sa aking kinaroroonan. At alam na alam kong siya ay nasa aking likuran. Tumalon ang aking balikat nang marinig ko ang pagsara ng pinto at ang pag-click ng automatic lock nito. Sa mga oras na ito, tila alam ko na ang mangyayari kaya nakailang mariin nalunok din ako. Stay here. Saad ni Chito. May naalala kasi akong sinabi ng isang babaeng kakilala ko. Ano po yun, sir? Nauutal kong tanong. Ang sabi niya, may ibang araw pa naman. Muli akong napalunok dahil sa ginawa niyang pagpapaalala sa akin ng bagay na yun. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso habang nakatayo siya sa aking likuran. Narinig ko ang pagdampot ni Chito sa baso na may lamang juice at alam kong iniinom niya ito. Ngunit mas bumilis ang tibok ng aking puso na magsimula siyang hawakan ang aking magkabilang balikat. Saka marahang pinaharap sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata nang idikit niya ang kanyang labi sa aking labi at nang ibukas ko ang aking bibig, naramdaman ko ang pagdaloy ng juice mula sa kanyang bibig. Malaya kong tinanggap ang inumin na yon na humagod sa aking lalamunan. Nang tuluyan tong maubos, tanging mga dila na lang namin ang naiwan sa pagitan ng mainit naming mga halik. Marisa Marquez point of view. Mariin niyang siniil ng halik ang aking labi sabay sa paghawak ng kanyang kamay sa aking bewang. Tila nablangko na naman ang aking isip at nagsimulang uminit ang aking katawan. Ang aking sistema ay nagsimulang lamunin ng sensasyong aking nararamdaman. Kahit alam kong mali, tumutugon pa rin ako sa matatamis na halik na ginagawa ni Chito. Habang kami ay nananatiling nakatayo, naramdaman ko ang paglakbay ng kamay ni Chito sa aking likuran na tila may hinahanap ang kanyang kamay at nang mahawakan niya, agad niya itong tinanggal ng gano'n na lamang kadali dahilan upang lumuwag at lumaya ang aking dibdib. Nilipat niya ang paghapang ng kanyang kamay patungo sa aking puson. Paakyat sa aking dibdib, saka ko naramdaman ang pag-angkin ng kanyang mainit na palad sa ibabaw ng nagsusumigaw kong hinaharap. Mahigpit niya akong niyakap upang huwag akong bumagsak mula sa pagkakaupo sa mesa habang ang kanyang kahabaan ay natili sa loob ng aking kasilanan. Patawarin mo ako, Risa, kung pinasok kita sa isang magulong sitwasyon. Saad sa akin ni Chito habang nakalagay ang kanyang braso sa aking balikat. Kasalukuyan kaming nakaupo sa sopa tapos na ring isuot ang aming mga damit. Ano nang plano mo sa relasyon natin? Chito, tanong ko. Bigyan mo lang ako ng sapat na oras. Handa kong hiwalayan si Marga para sa'yo. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa kanyang sinabi. Nailayo ko ang aking ulo at tiningnan ng diretsyo ang kanyang mga mata. Sandali, huwag mong gagawin yon. Chito, mabilis kong tugon. Kumunot ang kanyang noo na tila nagtataka dahil sa aking sinabi. Bakit hindi? Tanong niya. Nabalot ng pagkabagabag ang aking isip. Mabilis na tumibok ang aking puso dahil sa kaba na aking nararamdaman. May kung ano sa aking puso ang nais sumang-ayon sa nais ni Chito. Ngunit may bahagi sa aking isip ang nais tumanggi. Ayokong maging sanhi ng pagkasira ng kanilang pamilya. Ayokong masira ang masayang pamilya sa mata ng batang si Nathan. At sa mga oras na yon,
Saka lang bumalik ang aking isip sa posibleng kahantungan ng pagmamahalan namin ni Chito. Isang pagmamahalan na bawal sa mata ng lahat. Marisa Marquez point of view. Upang makaiwas sa aksidenteng pagdadalang tao, minabuti kong bumili ng contraceptive pills. Labis na ang kasalanan na aking pinasukan. Kung magbubunga ang ginagawa namin ni Chito, magkakaroon na naman ako ng panibagong kasalanan at ayokong madamay ang isang inosenteng bata. Sa mga araw na wala si Miss Marga sa mansyon, hindi ko na mabilang kung ilang beses nang may nangyari sa pagitan namin ni Chito. Napapadalas din ang kanyang pag-uwi rito sa mansyon, dahilan upang magduda ang aking mga kasama. Wala siyang dahilan upang umuwi dahil wala naman sina Miss Marga at ang kanyang anak na si Nathan. Ngunit kung kailang wala ang dalawa, saka siya man madalas na umuwi rito. Hindi ko naman maaaring pigilan ang nais ni Chito at ang kanyang desisyon. At oo, aminin ko, hindi ko rin kayang pigilan ang pinaparamdam na kaligayahan sa akin ni Chito. Tila siya ang pumupuno sa aking pagkatao. Siya ang nagsisilbing droga ng aking katawan at alam kong ganun din siya sa akin. Kung minsan nais ko nang ipagtapat kay Chito ang tungkol kay Ivan, ngunit pinangungunahan ako ng takot at kaba sa aking puso. Natatakot ako sa kanyang pamilya. Takot ako sa maring gawin ng maimpluwensyang pamilya ng mga Montemayor sa aking pamilya na nasa probinsya. Takot ako na kapag nalaman nila na si Chito ay may ibang babae o ibang pamilya ay maaring ang aming pamilya sa isla ang maapektuhan. Ayoko, tama nang ako na lang magdusa. Tama nang wag na lang madamay ang inosente kong anak. Alam kong karapatan ni Chito ang malaman ang tungkol kay Ivan. Ngunit 5 taon pa lamang ang anak ko. Masyado pa siyang bata upang harapin ang mapanghusgang mundo. Kasalukuyan akong nasa maid's corner at nakaupo sa aking kama. Isang bilog na pills ang nilagay ko sa aking palad, saka ko mabilis na nilagay sa aking bibig at uminom ng tubig. Sinisigurado ko na walang palya ang pag-inom ng pills dahil mahirap na kapag nakaligtaan ko ito. Ano yan, Risa? Lumundag ang aking balikat nang marinig ko ang tinig ni Ellen. Mabilis kong itinago ang isang banig ng pills sa ilalim ng aking unan bago tumugon sa kanyang sinabi, vitamins lang, Ellen. Kailangan natin to para mas lumulumakas ang ating katawan. Impit at mapagpanggap akong tumawa. Nanalangin ako na sana'y wag na siyang magtanong pa. Ngunit nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga tingin. Tila nagsasabing minamatyagan niya ang bawat kilos ko. Marin akong napalunok dahil sa ginawa niyang pagtingin sa akin. Sa mga oras na ito, kailangan ko magdoble ingat. Nang tuluyan siyang lumabas mula sa maid's corner, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Muli kong kinuha ang banig na pills sa ilalim ng aking unan, saka ko inilagay sa aking drawer na may nakakabit na padlock. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone at agad ko itong kinuha sa kama. Sumilay ang malaking ngiti sa aking labi nang makita ko ang pangalan ni Nanay. Sabik na sabik kong sinagot ang tawag na iyon. Hello, Nay. Pagsagot ko. Hello, Risa. Kumusta ka na? Maayos naman po ako, Nay. Ako dapat ang magtatanong yan sa inyo. Nay, maayos kami rito dahil sa perang pinapadala mo. Napapaayos na namin ang bubong nitong bahay. Labis ang saya ng aking nararamdaman nang marinig ko ang sinabi sa akin ni Nanay. Mabuti naman po kung ganun. Di bale, Nay, pagbubutihin ko na po ang trabaho para mapagawa pa natin yung kusina at makapagpatayo na rin tayo ng bigasan. Oo, anak, magtatabi ako ng pera ng pinapadala mo para makaipon. Para sa iyong pagbabalik, makita mo ang pinaghirapan mo. Sunod-sunod na saad ni Nanay. Kailan ka nga ba uuwi rito, Risa? Kahit bakasyon lang sana. Tila may kung anong karayom ang tumusok sa aking puso nang sabihin sa akin ni Nanay ang bagay na yun. Nais ko na rin silang makita.
Nais ko na ring mayakap at mahagka ng aking ina. At anak, di bali nay, bibisita rin ako riyan sa susunod. Tugon ko. Risa, nandito pala si Ivan. Ito, kausapin mo. Saad ni nanay. Isang malaking ngiti naman ang aking ginawa nang marinig ko ang pangalan ng aking ina at ng anak ko. Hello nanay. Isang maliit na tinig ang aking narinig mula sa kabilang linya. Halos maluha ang aking mga mata nang muli kong marinig ang tinig ng aking anak. Kung kaya ko lang pumasok sa loob ng telepono, ay gagawin ko. Mahagkan ko lang ang anak ko. Hello, Ivan? Si nanay ito. Saad ko habang pinipigilan ang aking pag-iyak. Nanay, miss na kita. Kailan ka ba uuwi? Saad niya sa kabilang linya. Ang pagtanong niya sa akin ng bagay na yon ay ang lubos na dumurog sa aking puso. Kung alam mo lang anak, gusto ko na kitang makasama. Ako rin po nanay. Wala na akong kasama na pumupunta sa dalampasigan para mamulot ng kabibi. Si Lola kasi nay, abala lagi rito sa bahay. Sunod-sunod na saad ni Ivan na tila nagsusumbong. Huwag kang mag-alala anak. Pag uwi ko riyan, buong araw tayong mamumulot ng kabibi anak. Natatawa kong tugon. Opo nanay, mahal na mahal kita anak. Mahal na mahal din kita nay. Nagsimulang sumikip ang aking dibdib. Ang luha na kanina ko pa pinipigil ay nagsimulang lumagaslas mula sa aking mga mata. Mariin kong tinakpan ang aking labi upang huwag marinig ni Ivan ang pangungulila ko sa kanya. Risa, hinahanap ka na ni Sir Chito? Madibilis akong nalingon ang aking ulo nang marinig ko ang tinig ni Ellen. Mariin kong pinahiran ang aking luha sa kamuling nagsalita. Anak, tinatawag na raw ako ng boss ko. Tatawag na lang ulit si nanay ha. Saad ko kay Ivan na nasa kabilang linya. Opo nanay. Nang matapos ang aming pag-uusap, ibinaba kong telepono sa kahuminga ng malalim. Ramdam ko ang pamumugto ng aking mga mata dahil sa aking pag-iyak. Kaya inaayos ko muna ang aking sarili bago tuluyang lumabas ng silid. Mabilis akong nagtungo sa silid ni Chito dahil sabi ni Ellen, pinapatawag niya raw ako. Nang makatayo ako sa harap ng pinto, marahan akong pinihit ang doorknob sa katuluyang binuksan ito. Sir, pinapatawag mo raw ako, saad ko nang tuluyan ako makapasok sa silid ni Chito. Ngunit sa pag-ikot ng aking paningin, hindi ko siya nakita sa loob ng silid. Chito, muli kong pagtawag sa kanyang pangalan. Maya-maya pa'y narinig ko ang pagtunog ng pinto mula sa shower room. Kanina ka pa ba riyan, Risa? Halos lumundag ang aking balikat nang marinig ko ang tinig niya mula sa aking likuran. Ano ka ba naman? Nanggugulat ka sigaw ko sa kanya. Ngunit nang tuluyan akong humarap sa aking likuran, nanlaki ang aking mga mata nang makita kong nakabathrobe lang siya habang tinutuyo ng maliit na tuwalya ang kanyang buhok. Marin akong napalunok dahil sa aking nakikita. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi dahil sa itsura niya ngayon. Bakit ganyan ang mata mo? Umiyak ka ba? Tanong niya sa akin sabay sa paglapit ng kanyang mukha sa aking mukha. Mabilis kong iniwas ang aking tingin upang hindi niya mapansin ang namumugto kong mata. Ngunit nang gawin ko ang bagay na yun, agad niyang hinawakan ang aking balikat at muling pinaharap sa kanya. Sabihin mo, bakit ka umiyak? Wala naman, namimiss ko lang ang pamilya ko sa isla. Pagtatapat ko, nababakas naman ang lungkot sa mukha ni Chito nang sabihin ko ang bagay na yun. Marahan niyang nilapit ang kanyang labi sa gilid ng aking mata. Animoy hinahalikan ang butil ng luha na naiwan sa gilid ng mga ito. Huwag kang mag-alala. Uuwi rin tayo ron. At sana sa pag-uwi natin, mapatawad pa ako ng mga magulang mo. Nais kong panghawakan ang mga katagang sinabi sa akin ni Chito. Nais kong umasa na darating ang araw na sa pagbalik ko sa isla namin, kasama ko na siya at pareho na kaming malaya. Ngunit posible nga ba ang bagay na ito?
Posible nga ba ang pangalawa ay mas matimbang pa sa una? Mula sa pagkakahalik ni Chito sa aking mata, muli niyang hinalikan ang aking pisngi, ang tungki ng aking ilong at ang aking labi. Doon nagtagal ang kanyang mahalik sa aking labi na kahit paulit-ulit niyang hagkan ay tila uhaw na uhaw pa rin sa kanya. Ngunit hindi pa man namin naabot ang rurok ng pagnanasa. Nakarinig kami ng sunod-sunod na katok sa pinto ng silid ni Chito. "Chito, nandiyan ka ba sa loob?" Nalaki ang aming mga mata nang marinig namin ang tinig ni Miss Marga. "Chito, sana ko magtatago." Nagmamadali kong bulong sabay sa pagdampot ng aking mga damit na nakakalat sa sahig. Sa closet, nagmamadali niyang utos. Hindi pa man ako tapos magbihis, nagmadali akong tumakbo papasok sa walk-in closet ni Chito habang daladala ang aking mga damit. Nang masigurado ni Chito na ako ay nakatago na at nakapagbihis na rin siya agad niyang binuksan ang pinto dahil kanina pa kumakatok si Miss Marga sa kabila. "Bakit ang tagal mong magbukas?" Iritableng saad ni Marga nang buksan ni Chito ang pinto. Nag-shower ako, nauutal niya ang tugon. "Okay, sige. Nakita mo ba yung blouse ko?" Wika ni Marga sabay pasok sa loob ng silid ni Chito. "Sandali, kailan ka pa nakabalik?" Pagpigil ni Chito. "Kanina lang, nalimutan mo na ba? Lunes ngayon. Ito talagang araw na pag-uwi ko, di ba?" Paliwanag ni Marga. "Baka nasa closet mo ang damit ko." Muli niyang wika. Mabilis na lumakad si Marga patungo sa walk-in closet. Mabilis na tumibok ang aking puso dahil sa kaba at sa matinding takot na baka mahuli niya ako dito. "Marga!" Sigaw ni Chito. Sabay hawak sa kamay ni Marga na ngayon ay nakahawak sa handle ng closet. "Ano bang problema mo, Chito?" Tanong nito. Wala dyan yung blouse mo. Baka nandun sa kabilang closet." Lumungan naman si Marga sa kabilang closet. Kumunot ang kanyang noo sa kabinitawan ang handle ng closet kung saan ako naroon. Nagsimula siyang lumakad sa kabilang closet at binuksan ito. Mabuti na lang talaga at nandun nga ang hinahanap niyang blouse. "Oo nga, nandito nga." "Hindi ka pa ba kakain, Chito? Handa ng dinner sa baba," pag-aya ni Marga. Oo, sige, sabay na tayong bumaba." Tugon ni Chito sabay hawak sa balikat ni Marga at nagmamadaling tinulak ito palabas sa silid. Nakita ko naman ang pagsinyas ng kamay ni Chito sa akin. Animoy sinasabing umalis na ako sa silid na yun. Nang marinig ko ang tuluyang pagsara ng pinto, agad ako nagsuot ng damit saka lumabas sa closet na kinatataguan ko. Nagsimula akong lumakad patungo sa pinto ng silid. Marahan kong pinihit ang pinto, saka sinilip kung may tao pa sa labas. Nang masigurado kung walang tao, agad akong tumakbo at nagtungo sa maid's corner. Sunod-sunod ang aking paghinga dahil sa halo-halong kaba at pagod na aking nagawa. Umupo ako sa aking kama habang nakahawak ang aking kamay sa puso dahil sa pagod na pagod kong pakiramdam. "Risa," naitaas ko ang aking ulo nang marinig ko ang tinig ni Ellen. Seryoso ang kanyang mukha at animoy may galit sa akin. Ellen, bakit?" Nautal kong tugon dahil halos kinakapos pa ako ng hininga. Anong ibig sabihin nito, Risa?" Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kamay at ipinakita sa akin ang bagay na kanyang hawak. Binalot ng kaba ang aking puso at tila binubuhusan ng malamig na tubig ang aking paa nang makita ko ang bagay na nasa kanyang kamay. Hawak-hawak niya ang isang banig ng contraceptive pills na wala ng laman. "Teka, paano napunta sa'yo yan?" Nauutal kong tanong sa kanya, sabay tibok ng aking puso. Marisa Marquez, point of view. "Alam mo ba kung anong problemang pinasok mo, Risa?" Nais kong lumubog mula sa kama ng aming inuupuan habang patuloy ang pangangaral sa akin ni Ellen. Alam ko at maliwanag sa akin ang bagay na pinasok ko, ang bagay na pinili kong tahakin at ang bagay na maaring kahantungan ng mali kong ginagawa. Ngunit hindi ko ginusto ang bagay na ito. Hindi ko naman ninais na muli kong makasama si Chito. Hindi ko hiniling na muli ko siyang makita. Bagkus tila ang tadhana ang naglapit sa aming dalawa. Dahil na corner na ako ni Ellen at
Ayoko na rin magsinungaling pa sa kanya. Ipinagtapat ko ang tungkol sa amin ni Chito, maging ang tungkol sa isla na kinapadparan niya sa aming isla ay ipinagtapat ko sa kanya. Halos wala na akong sikretong itinago dahil alam kong kapag naglihim pa ako, hindi niya rin ako maiintindihan. Isang buntong hininga ang ginawa ni Ellen bago muling nagsalita. Anong plano mo ngayon? Paano na? Alam mo bang maaari kang mawala ng trabaho dahil sa pagiging kabit mo? Hindi ako kabit. Mabilis kong pagtanggi kay Ellen sa katiningnan niya ng diretsong sa mata. O sige, hindi ka kabit. Anong tawag sa'yo? Tanong niya na nagpagulo sa aking isip. Risa, kahit pagbalik-balik rin natin ang mundo, may asawa at anak ng lalaking karelasyon mo. Pero may anak din naman kami saad ko. Yun na nga, Risa, bakit hindi ka na lang nag-focus sa anak mo? At tulad ng sabi mo, walang alaala si Sir Chito noon. At sa tingin mo, bakit siya umalis sa isla nang bumalik ang kanyang alaala? Hindi kanya binalikan. Marin akong napalunok nang banggitin ni Ellen ang bagay na yun. Umalis siya dahil alam niyang mayroon siyang pamilya. Iniwan ka niya dahil alam niyang mali ang inyong nagawa. Diba? Hindi mo ba naisip yun, Risa? Muli niyang wika. Ang lahat ng bagay na sinabi sa akin ni Ellen ay lubos na dumurog sa aking puso. Alam ko sa aking sarili na ito'y totoo, ngunit pinili ko pa rin sumugal dahil sa pag-ibig na nararamdaman ko. Nang bumalik ang alaala ni Chito, hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hindi man lang niya sinabi sa akin ang totoo. Bagkus iniwan niya na lang ako ng parang bula. Kung talagang ako ang mahal niya, ako ang pipiliin niya ng mga panahon yun. Ngayon, tila ako pa nagpupumilit sa aking sarili at sumisiksik sa kanyang pamilya. Naramdaman ko ang pagapang ng maalat na luha sa aking pisngi. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking puso at ang aking dibdib. Risa, naitas ko ang aking ulo nang maramdaman ko ang mainit na palad ni Ellen sa aking kamay. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang naitama mo ang mali. Putulin mo na ang ugnayan mo kay Sir Chito kung ayaw mong madamay ang iyong anak sa magiging iskandalo ng Montemayor. Sunod-sunod na saad niya. Sana ganun lang kadali, Ellen. Sana ganun lang kadali putulin ang lahat. Hindi ko na mapigilan ang sunod-sunod na pag-agos ng aking luha. Ang hikbi na lumalabas sa aking tinig ay hindi ko na maitago. Masikip ang aking dibdib dahil sa sakit na aking nararamdaman. Ngunit ang sakit na ito'y hindi ko alam kung ano ang pinagmumulan. Ang lahat ng sinabi sa akin, Ellen, ay tama. Alam kong may hangganan ang lahat ng pagpapanggap at sa pagkakataong ito, kailangan ng putulin kung ano ang nasimulan dahil sa huli, pareho lang kaming masasaktan. Alam kong mahirap, Risa, pero kailangan. Mahigpit kong niyakap si Ellen at sa kanyang bisig ko ikinubli ang aking mga luha. Mabuti na lang at naiintindihan niya ako. Mabuti na lang at siya ang nakaalam ng lihim ko dahil alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Kinabukasan, bumalik sa normal ang lahat dahil nakauwi na rin si Miss Marga at si Nathan. Buong araw lang akong nakatuto kay Nathan at sa tuwing ipapatawag ako ni Sir Chito, si Ellen ang aking pinapupunta. Alam kong mapapaisip si Chito dahil sa aking ginagawa, ngunit mabuti na ang ganito kaysa mas lalo pa akong magkasala. Nung araw ding yon, kasalukuyang kaming naglilinis ni Ellen sa kusina nang tawagin kami ni Miss Marga. Risa, Ellen, pwede ba kayong pumunta rito sa salas? Sigaw niya. Nakatinginan pa kami ni Ellen bago nagsimulang lumakad patungo sa salas. Bakit po, ma'am? Tanong ni Ellen. Alam niyo ba kung kaninong panty itong nakita ko sa silid ni Chito? Iritable niya saad habang tinuturo gamit ang kanyang paa ang isang pink na panty na nasa sahig. Wala akong maalalang may ganyan akong underwear. Nanlaki ang aking mga mata at marin akong napalunok. Inakala ko na lahat ng aking damit ay nabitbit ko nung umalis ako sa silid ni Chito. Ngunit hindi ko akalain na nalaglag pala ang underwear ko sa sahig. Mabilis na tumibok ang aking puso sa pagkakataong ito. Pakiramdam ko ay wala na akong magagawa at wala na akong malulusutan pa.
Marin kong naikuyom ang aking kamay, saka ko itinaas ang aking mukha at tumingin ng diretso kay Miss Marga. Ma'am, kasi po, sa akin po yan ma'am. Naiwan ko lang po siguro nung kukuha ko ng labahan sa silid ni Sir Chito. Pagputol ni Ellen sa aking sasabihin, saka impit na tumatawa. Isasabay ko po sana kasi ang damit ko sa paglalaba. Nahulog po pala yan. Salamat po ma'am. Muli niyang saad, saka nagmamadaling dinampot ang underwear na nasa sahig. Nakatingin lang ako kay Ellen at napapaisip dahil sa kanyang mga sinabi. Ganun ba? Tugon ni Margas. Sige, sa susunod mag-iingat kayo sa mga naiiwan niyo sa kwarto ha. Opo ma'am. Nang tuluyang umalis si Marga, mabilis na ibinigay sa akin ni Ellen ang hawak niyang underwear. O ayan, luka-luka ka talaga. Bakit mo naman iniiwan yan doon? Pabulong niyang bulyaw sa akin. Sorry na, tugon ko. Halos usigin ako ng aking konsensya dahil sa mga taong pinagtatakpan ako. Pakiramdam ko ay pati sila nadadamay na sa makasarili kong desisyon. Madalas akong pagtakpan ni Ellen at gayon din si Chito, samantalang ako, gustong-gusto ko nang ipagtapat at aminin ang kasalanang nagawa ko. Sa tuwing nakikita ko ang mukha ni Nathan, mabilis na pumapasok sa aking isip ang aking anak. Sa tuwing nakikita ko si Chito, tila inuusig ako ng konsensya at hindi pinapatulog ng aking isip. Siguro nga mali na mahalin ko pa siya. Siguro nga mali na pilitin ko pa ang pagmamahala namin na bawal sa mata ng iba. Siguro hanggang dito na lang talaga ang lahat. Baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Kahit nais kong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Chito, ayoko naman masaktan si Nathan. Kahit alam kong handa si Chito na iwan ang kanyang pamilya, hindi naman ito kakayanin ng aking konsensya. Kaya mabuti pang wakasan ko na ang lahat. Mabuti pang ako na lang ang lalayo. Sinimulan kong isilid ang huling damit na aking tinupi sa malitang dadalhin ko. Matapos kong isulat ang aking resignation letter, mabilis akong nag-impake upang masimulan ko na ang pag-alis sa lugar na ito. Ilang araw ko ring pinag-isipan ito at ilang araw na ring umiiyak upang matanggap ko ang desisyong pinili ko. At ngayon, buo na ang loob ko. Nais kong umalis, nais kong lumayo at iwan ang kabiyak ng aking puso sa bahay na ito. Saan ka naman ngayon pupunta? Nyan, Risa, narinig kong saad ni Ellen. Baka umuwi na lang ako muli sa isla namin. Alam mo naman kung gaano kakomplikadong buhay ko rito sa mansyon, hindi ba? Tumango-tango siya bilang tugon sa akin. Nilingon ko ang aking ulo at nakita ang iba pa naming kasambahay. Nang matapos akong magpaalam sa kanila, nagsimula na akong lumabas ng maid's corner at binigay ang resignation letter ko kay Miss Marga na ngayon ay nasa study room. Sobrang nanghihinayang talaga ako sa iyo, Risa. Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Papasensya na po ma'am. Kailangan na po talaga ako ng aking magulang sa probinsya. Pagsisinungaling ko. Narinig ko naman ang malalim niyang buntong hininga bago muling nagsalita. Hindi mo ba hihintayin si Chito? Pakiramdam ko ay may kung anong sumuntok sa aking puso nang marinig ko ang pangalan niya. Ang totoo, wala siyang alam sa aking desisyon at wala rin akong planong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Nais kong umalis at lumayo sa kanya ng tahimik dahil alam kong pipigilan niya ako kapag sinabi ko ang aking desisyon. Hindi na po Ma'am Marga, baka busy rin po kasi si Sir Chito, tugon ko. Oo, okay, sige. Nang pirmahan ni Miss Marga ang aking resignation letter, tahimik ako nagpaalam kay Nathan at hindi ko alam kung paano ko bibitawan ang kanyang bisig habang siya iyak ng iyak sa akin. Naalala kong araw na iniwan ko sa isla ang aking anak, ang araw na nakita ko siyang nadapa at wala akong nagawa kung hindi siya itingnan lamang. Napakasakit sa aking puso na makakita ng batang umiiyak at siguradong mas masasaktan ako kung makikita kong masira ang pamilya ni Nathan nang dahil sa akin. Nang tuluyan akong makapagpaalam sa kanya, sumakay ako sa taxi at dumiretso sa maid's agency. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na wala pang bakante sa iba nating kliyente? Bakit batat-natat kang mag-resign? Ayos na ayos naman ang pasahod nila sa iyo. Sunod-sunod na pangaral sa akin ni Mamita na ngayon ay nakaupo sa kanyang swivel chair.
Nanatili akong nakayuko at hindi ko alam ang isasagot ko sa kanyang tanong. Pakiramdam ko ay ayoko nang magbigay pa ng komento dahil sa bigat na nararamdaman ko ngayon. Tila nahalata naman ni Mamita ang aking kinikilos kaya hindi na niya ako binulyawan pa. "Oh, paano na? Saan ka na pupunta ngayon?" Tanong niya sa akin. "Baka bumalik na lang po ko sa isla," tugon ko. Isang buntong hininga ang ginawa ni Mamita. Marahan niyang binuksan ang kanyang drawer at may kung anong envelope ang kinuha sa loob nito. "Abroad, gusto mo? May mga nangangailangan ng tao sa Dubai at may kilala rin ako roon na maaaring makatulong sa'yo. Sayang naman kasi nandito ka na sa Maynila eh." Tumaas ang aking ulo at napatingin ng diretso kay Mamita. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung ano sa aking puso ang nais kunin ang oportunidad na ibinibigay niya. Masyadong malayong lugar na yun sa Pilipinas, ngunit sa tingin ko, maaari itong maging paraan upang makalimot sa taong minamahal ng aking puso. Isang paraan upang tuluyan ko siyang makalimutan, ang lumayo sa kanya. Ngunit kung aalis ako ng bansa, mas lalo kong hindi makikita ang aking pamilya. Diretso lang akong nakatingin sa dokumentong nakalahad sa aking harapan. Pilit kong iniisip kung tatanggapin ko ba ang bagay na ito at tuluyang lilisanin ang Pilipinas o mananatili na lang dito sa bansa na tila may maliit na mundo. Kailangan mong isipin tong mabuti, Risa. Kailangan mong magdesisyon kung ano ba ang nararapat. Marisa Marquez, point of view. Nakatitig ang aking mga mata sa harap ng laptop na pinahiram sa akin ni Kenji dahil wala na akong trabaho. Nanatili akong muli sa tahanan ng aking kaibigan at ngayon ay nanghangalap ng kaunting kaalaman tungkol sa bansang Dubai. Alam kong isang bagong hamon ang aking harapin dahil sa desisyong ginawa ko. Ngunit mabuti nang ganito. Mabuti nang matuto akong magsimulang muli. Sa madaling sabi, malugod kong tinatanggap ang alok sa akin ni Mamita na trabaho sa Dubai. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil hindi ko naman siya kadugo. Sobra-sobrang binibigay niyang oportunidad sa akin. Tatanawin kong malaking utang na loob ang mga bagay na kanyang ginagawa at hindi ko yun malilimutan. "Oh, nakita mo na bang hinahanap mo, Risa?" Tumaas ang aking ulo mula sa pagtingin ko sa screen ng laptop na marinig ko ang nagsasalita si Kenji. Kararating niya lang galing sa trabaho at ngayon ay pumasok siya sa aking silid. "Oo, nakita ko na. Ang ganda pala ng lugar na yon. Excited na akong pumunta sa Dubai." Nakangiti kong saad kahit ang totoo, labis akong kinakabahan. Nakita ko naman ang sumeryosong mukha ni Kenji. Saka nagsimulang lumakad palapit sa aking kinaroroonan. Sa kanyang pag-upo sa aking tabi, naramdaman kong mainit niyang palad na hinawak niya sa aking kamay na kasulukuyang nakahawak sa mouse. "Sigurado ka ba sa desisyon mong yan, Risa?" Seryosong tanong sa akin ni Kenji. Marahan akong tumango at ngumiti sa kanya. "Oo, Kenji, nais kong lumayo at doon na magtrabaho. Nais kong mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang anak ko. Pati na rin sila nanay at tatay." Marahan kong kinuha ang aking kamay saka ibinaba ang laptop na aking hawak sa ibabaw ng kama. Tumayo ako at nagtungo sa drawer saka binuksan ito. "Ito nga pala yung bayad na pamasahe na ginastos mo papunta rito sa Maynila. Pasensya ka na, medyo natagalan kong ibigay." Nakita ko isang mapait na ngiti na sumilay sa mukha ni Kenji. "Yan na, kahit wag mo nang bayaran yun. Ayos na sa akin makita kong maging successful ka." "Pero Kenji, hindi na, wag mo nang isipin pa yun," tugon niya. Nakita kong marahan niyang pagtayo mula sa kama, saka siya lumakad palapit sa aking kinaroroonan. Nanlaki ang aking mga mata nang hawakan niya ang aking bewang, sabay na mahigpit niyang pagyakap sa aking katawan. "Patawad, Risa. Patawad kung iniwan kita noon sa isla." Mahinahong saad sa akin ni Kenji. "Hindi ko alam kung anong bagay na pinagdaraanan mo ngayon, Risa, pero hindi ako tanga para hindi makita sa iyong mga mata ang paghihirap." Naramdaman ko ang pagbigat ng aking balikat nang sabihin niya na sa akin ang bagay na yun. Hindi ko alam kung paano niya nalaman at kung paano niya naramdaman ang aking pinagdaraanan. Ngunit isa lang ang alam ko, hindi pa rin nagbabago ang aking kaibigan.
Ginagabihan, umalis si Kenji upang bumili ng aming kakainin. Ako naman ay nagsimula ng magsaing at nag-ayos ng hapag-kainan. Ang aming tinutuluyang bahay ay tila apartment lang. Isa lang ang kwarto rito na sa akin na ibinigay ni Kenji. Siya naman ay natutulog lang dito sa sopa sa may salas. Sa totoo lang, ngayon ko lang nalibot ang aking paningin sa bahay na ito. Ngayon ko lang din napagtanto ang pagiging independent ng aking kaibigan. Sa paglibot ng aking paningin sa kanyang bahay, isang litrato ang natamaan ng aking tingin. Hinakbang ko ang aking mga paa patungo sa litrato na yun. Saka tumambad sa aking paningin ang batang itsura ni Kenji. Ang batang nakalagay sa litrato na nakapatong sa lamesa. Tila nagbalik sa aking isip ang mga nakaraan. Ang totoo, si Kenji ang aking childhood crush. Akala ko nga noon siya nang makakasama ko habang buhay. Yung pala ay puppy love lang ang aking nararamdaman. Siya ang madalas kong kasama noon sa isla. 7 taong gulang pa lamang kaming dalawa. Madalas na kaming magkasama dahil magkapit-bahay kami ni Kenji. Madalas kaming maglaro sa dalampasigan upang humanap ng kabibi. Kung minsan, nanguhuli kami ng talangka at sa tapang namin, maging isda ay nahuli namin gamit ang kamay. Hindi ko noon inakala na matatapos ang pagsasama namin ni Kenji. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, ako lang madalas niyang kasama at lagi siyang umiiyak sa akin. Sa mura niyang edad, kinayang lumaban sa hamon ng buhay. At dahil wala na ang kanyang mga magulang, kinuha siya ng kanyang tita na naninirahan dito sa Maynila. Doon kami nagsimulang mawalan ng communication sa isa't isa. Risa, bumili ako ng ulam. Tara na, kumain na tayo. Naputol ang mga bagay na aking iniisip nang marinig ko ang pagpasok ni Kenji sa bahay. Sige, tugon ko sabay ngiti sa kanya. Habang kami ay kumakain, hindi ko maiwasan na lihim na tingnan ang itsura ni Kenji. Halos wala pa rin siyang ipinagbago. Makinis ang kanyang mukha at may mapulang labi. May kakapalan ng kanyang kilay at matangos din ang kanyang ilong. Kung hindi siguro dumating sa aking buhay si Daniel, saka baka mahulog ako sa lalaking ito. Hoy, ayos ka lang. Bakit ka nakatulala? Tanong ni Kenji sa akin. Impit akong tumawa na makita ko ang kanyang walang ideya na mukha. Kenji, magtapat ka nga sa akin. Nagka-girlfriend ka na ba? Biglang naubo na tila nasamid si Kenji dahil sa aking sinabi. Nataranta naman ako at agad na kumuha ng tubig upang ito ay kanyang inumin. Dahan-dahan naman saad ko sa kanya matapos siyang uminom. Ano ba kasing klaseng tanong yan, Risa? Ang sarap-sarap ng kain ko rito eh. Sorry na po, nagtatanong lang, tugon ko sa kaimpit na tumawa. Nakakatuwa talaga tong si Kenji. Hindi pa rin siya nagbabago. Mabilis pa rin siyang ma-awkward sa mga bagay-bagay. Ang totoo, hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Tugon niya sa akin sabay subo ng kanin at ulam. Sa hirap ng buhay ngayon, uunahin ko pa ba ang bagay na yun? Muli niyang wika habang nginunguya ang karne sa kanyang bibig. Totoo, simula't bata hindi ka pa nagka-girlfriend? Oo nga, bakit bang kulit mo? Saka bakit mo tinatanong yan? Wala naman, na-curious lang ako kasi matagal na tayong hindi nagkita. At kahit kailan hindi pa tayo nakapagkwentuhan ng matagal. Sunod-sunod kong paliwanag sa kanya. Ay nako, kung alam mo lang, Risa, paghugot niya ng buntong hininga. Kumain ka na nga. Natatawa na ako sa kanya na makita kong hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Ang totoo, ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataong magkwentuhan dahil pareho kaming abala sa trabaho. Halos nalimutan ko na rin siyang pasalamatan sa mga bagay na ginawa niya para sa akin. Kung tutuusin, wala ako rito kung hindi dahil sa kanya. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi habang nakatingin ako sa mukha ni Kenji. Saka ko binuksan ang aking labi. Salamat, Kenji. Mahinahon kung saan. Para saan? Tanong niya. Para sa lahat. Sa lahat-lahat. Tila natulala naman siya nang sabihin ko ang bagay na yun. Ngunit maya-maya lang umiwas siya ng tingin saka bumalik sa pagkain. Nakita ko pang pamumula ng kanyang tenga. Halatang nahihiya siya. Nang matapos ang aming pagkain, pansamantala kaming nanood ng TV ni Kenji saka nagsimula ng matulog.
At kinabukasan, maaga siyang umalis upang magtungo sa trabaho. Ako naman ay naka-schedule para kuhanin ang passport ngayon, kaya maaga na rin akong nagayak. Nagsuot lang ako ng simpleng jeans at t-shirt upang hindi makaagaw ng pansin ng tao. Nagsimula na ako lumabas ng bahay at naghintay ng taxi sa may kanto. Ngunit maya-maya lang ay may isang puting van na walang plaka ang dumaan sa aking harapan. Tumigil ito nang lagpasan niya ako, kaya ito ay binaliwala ko. Ngunit maya-maya lang 3 lalaking naka-shades ang lumabas mula sa van. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nakaramdam ako ng matinding kaba. At dahil dito, napahakbang pabalik ang aking paa at nais nang tumakbo palayo. Ngunit nang gawin ko ang bagay na yun, mabilis na tumakbo patungo sa aking kinaroroonan ang 3 lalaki. Hindi pa man ako nakakalayo, agad niyang hinablot ang aking kamay at ikinulong nila ang aking katawan sa kanilang bisig. Sisigaw pa lang sana ako nang takpan nila ng panyong aking bibig, hanggang sa may maamoy akong isang kakaibang bagay, dahilan upang ako'y mahilo. Nawalan ako ng kakayahang lumaban. Sinimulan nila akong buhatin at isakay sa loob ng van. "Sir, hawak na po namin ang babaeng tinutukoy niyo." Kahit nahihilo, narinig ko ang bagay na sinabi ng isang lalaking may hawak na cellphone. Hanggang sa maya-maya lang, tuluyan ako nawala ng malay. Nararamdaman ko ang malamig na hanging humahalik sa aking pisngi. Narinig ko ang marahang paghampas ng alon mula sa karagatan. Kumunot ang aking noo at marin kong naipikit ang aking mga mata nang tumamang sa liwanag sa aking pisngi. Dahan-dahan kong binuksan ang talukap na aking mata. Tumambad sa akin ang isang malaki at nakabukas na bintana kung saan nakatanaw ang isang asul na dagat. Kasalukuyan akong nakahiga sa puting kama at marahang umupo ng tuluyan. Magising ang aking diwa. Nasaan ako? Mahina kong bulong. Mabuti naman at gising ka na, Risa. Mabilis kong inilingon ang aking ulo nang makarinig ako ng isang malalim na tinig mula sa aking likuran. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko muli ang lalaking prenteng nakaupo ngayon sa isang sofa. Chito? Marisa Marquez point of view. Tumambad sa aking mga mata ang isang malaking silid sa tabi ng kama na aking kinahigaan ay isang bintana na may 2 bukasan. Ang taas nito ay tila mula sa kisame hanggang sa sahig. Matatanaw sa balkoni na ito ang maganda at asul na dagat. Samahan pa na isang puting buhangin at tahimik na bulong ng hangin. Tila ang lugar na ito ay isang paraiso, isang lugar na halatang malayo sa syudad. "Chito, anong ibig sabihin nito? Bakit ako nandito?" Sigaw ko kay Chito at nagsimulang tumayo mula sa pagkakahiga ko sa kama. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pag-resign mo, Risa?" Pagputol niya sa akin na tila hindi narinig ang aking pagsasalita. "Kung kailan magkasama na tayong muli, ngayon ka pa ba lalayo sa akin? Bakit? Sabihin mo nga." Muli niyang sigaw. Marin kong naikuyom ang aking kamay dahil pakiramdam ko ako pa ang may mali. "Hindi ba sa ating dalawa, ikaw ang dapat magpaliwanag?" Tugon ko, pabalik sa kanya. "Masakit ba ang iwan ng walang pasabi? Chito, masakit ba?" Pagdidiin ko sa kanya. Sa mga oras na yun, nanunumbalik sa aking alaala ang mga araw na mag-isa kong hinaharap ang buhay na wala siya sa isla. Ang buhay na iniwan niya, akong mag-isa at pasanin ang responsibilidad na pareho naming ginawa. Nagsimulang sumikip ang aking dibdib at mangilid ang luha. Pakiramdam ko ay anumang oras sasabog ang aking puso dahil sa sakit na aking nararamdaman. Noong iniwan mo ako mag-isa sa isla nang walang pasabi, iniisip mo man lang ba ang nararamdaman ko? Sad ko kay Chito, sabay sa mabagal na pag-agos ng luha sa aking mga mata. "Oo, mahal kita, Chito, pero sa tingin ko, hindi mo ako mahal tulad ng pagmamahal ko sa'yo." "Nagkakamali ka, Risa," sigaw niya. Marahas niyang tumayo at lumakad patungo sa aking kinaroroonan. Naramdaman ko ang paghawak niya sa magkabila kong balikat. Bumalik ako sa isla, ngunit wala na kayo sa bahay niyo. Nais kong ayusin ang lahat at nais kong ipaliwanag sa iyo, ngunit wala ka na. Paliwanag niya. "Bakit hindi mo ako hinanap?
agad kong tinanggal ang pagkakahawak ni Chito sa aking balikat. Dahil nababakas ko sa mukha ni Chito ang matinding lungkot nang iyuko niya ang kanyang ulo. Mariin niyang na ikinuyom ang kamay sa muling nagsalita. Kailangan kong tuparin ang kasunduan namin ng aking kapatid. Chito, please, ipaliwanag mo sa akin. Handa mo naman akong makinig. Nagmamakaawa kong tugon. Sige, makinig kang mabuti, Risa. Nung araw na magkasama tayo sa isla, nung araw na inutusan tayo ni Nanay Erlenda na bumili sa palengke, laking gulat ko nang makita ko ang isang pamilyar na mukha. Natulala ako dahil naramdam ko sa aking puso na kilala ko siya, kaya kinukumpirma ko ito. Iniwan kita at kinakausap ang lalaking yun. Ang totoo, nagulat din siya nang muli niya ako makita. Inakala ng lahat na ako'y patay na dahil hindi naman ako muling bumalik sa Maynila. At nakita nila ang aking yate na sirang-sira ng bagyong tumama sa akin. Pinausap ko ang aking kapatid na si Kit sa isang restoran at saka bawat minuto na nagkukwento siya doon, nagsimulang bumalik ang aking alaala. Muli kong naalala na isa akong negosyante na nagmamay-ari ng malalaking kumpanya. Chito Marcos Montemayor ang aking pangalan at hindi Daniel. Nakita ko ang isla ninyo sa isa kong empleyado. Naganda na ko rito, nais kong bilhin ang isla at gawing tourist attraction. Ngunit nang bisitahin ko ang isla upang makita ko ng personal, isang malakas na bagyo ang sumira sa aking yate, dahilan upang tumama ang aking ulo sa bakal na hawakan at tuluyang mawala ng ulirat. At gayon din ang alaala. Napakasakit para sa akin na maalala ang bagay na yun, Risa. Oo, nung una, inaamin kong natakot ako. Natakot ako dahil isa akong pamilyadong lalaki. Mayroon akong asawa at anak at ang pakikipagrelasyon ko sa iyo ay isang malaking kasalanan. Nahiya ako sa iyong mga magulang dahil bukas palad nila akong tinanggap sa pamilya niyo, at kung malaman nila ang relasyon natin at malaman nila na may pamilya na ako, hindi kakayanin ng aking puso ang kasuklaman nila. Kaya nagdesisyon akong sumama sa aking kapatid at umuwi sa Maynila. Hindi na ako bumalik sa iyo dahil nahiya ako sa aking sarili at pakiramdam ko wala na ako mukhang maiharap. Ngunit maniwala ka man sa akin o hindi, Risa, walang araw at gabi na hindi ka sumagi sa aking isip. Kahit kasama ko ang aking pamilya, nasa isla pa rin ang aking puso. Nagdesisyon akong bumalik sa isla. Ngunit ang sabi ng kapitbahay niyo ron, lumipat na raw kayo ng tirahan. Nang malaman ng aking kapatid ang muli kong pagbisita sa isla niyo, binantaan niya ako. Isang malaking iskandalo sa aming pamilya kapag nalaman nila na mayroon akong naging karelasyon sa isla na yun. Kaya kung hindi ako titigil, bibili ng aking kapatid ang inyong isla at tatayuan ng malaking pabrika. Upang hindi niya ituloy ang bagay na yun, nanatili ako sa Maynila at hindi na muling bumalik pa sa isla. Ngunit nang muli kitang makita bilang isang kasambahay, hindi ko akalain na muling babalik ang init ng pagmamahal ko. Sinubukan kitang iwasan at magpanggap na hindi kita naalala, ngunit sadyang malakas ang sigaw ng puso ko para sa iyo. Patawad, Risa. Patawad dahil naging duwag ako. Pero ngayong nandito ko na sa aking poder, hindi na kita pakakawalan pa. Sunod-sunod ang pagdaloy ng aking luha nang sabihin sa akin ni Chito ang lahat ng bagay na yun. Tila naliwanagan ang aking isip sa lahat ng kanyang pinagtapat. Nais ko siyang yakapin ng mahigpit at nais ko siyang hagkan. Ngunit may kung anong bagay sa aking puso ang nais panindigan. Ang nauna kong desisyon. Chito, mahinahon ko saad. Bagi akong itinaas ang aking kamay sa hinawakan ang kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang tumingin sa aking mata at kitang-kita ko ang butil na namumuong luha sa mga ito. Tulad ng sinabi mo noon, kahit baliktarin pa natin ang mundo, isang malaking pagkakamali na ipilit pa natin ang pagmamahalan na ito. Saad ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Risa? Maghiwalay na tayo, Chito. Gusto kong magsimula tayo ng bagong buhay. Yung buhay na malayo sa isa't isa. Bakit? Hindi ba sapat ang lahat ng sinabi ko, Risa? Marahan akong umiling at ngumiti sa kanya. Sapat na, Chito. Sobra-sobra pa pero ito ang pinipili kong desisyon.
Pinipili kong lumayo at buuin ang aking sariling pangarap. Isang pangarap na ako lang. Hindi ba ako kasama sa pangarap mo, Risa? Dahil sa narinig kong panginginig ng tinig ni Chito, naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Nais kong manatili sa kanyang bisig, ngunit buo ng aking desisyon. Buo na ang aking isip na ako ay lalayo sa kanyang puder, pati sa kanyang pamilya. Kasakiman man para sa anak kong si Ivan, nakakabuti naman ito para sa lahat. Kinaya kong buhayin mag-isang aking anak, kakayanan ko rin siyang itaguyod ng mag-isa. Minsan ko rin pinangarap na makasama ka, Chito, pero siguro kung tayo talagang para sa isa't isa, muli tayong magkikita at magsasama. Nakita ko ang pagapang ng luha ni Chito sa kanyang pisngi. Nadudurog ang aking puso sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak. At dahil sa mga luhang aking nakita, tila 1,000 karayom ang nagsimulang tumusok sa aking puso. Naramdaman ko ang pagtaas at pagbaba ng balikat ni Chito dahil sa kanyang paghikbi. Hindi ko kayang tingnan ng diretso ang kanyang mukha dahil masakit sa aking puso ang makita ang kanyang luha. Hanggang sa maya-maya lang pinatong ni Chito ang kanyang ulo sa aking balikat na animoy napapagod. Hanggang dito na lang ba talaga tayo, Risa? Wika niya na may nanginginig na tinig. Hinawakan ko ang kanyang likod gamit ang kaliwa kong kamay saka ko ito marahang tinapik-tapik. Siguro hanggang dito na lang talaga tayo, Chito, tugunin ko. Tinakpan ko ang aking labi gamit ang kanan kong kamay upang hindi lumabas ang malakas na hikbi. Pakiramdam ko ay durog na durog ang aking puso dahil sa desisyong pinili ko. Ngunit kailangan ko itong panindigan. Pwede bang manatili muna tayo rito sa aking bilya kahit isang araw lang? Pwede ko bang sulitin ang huling araw na kasama kita, Risa? Marahan lang akong tumango at tinanggap ang maigpit na yakap ni Chito sa aking katawan. Kinabukasan, tulad ng sinabi kay Chito, mananatili kami sa bilya na ito sa loob ng isang araw. At pagkatapos nyon, sa pagbabalik namin sa Maynila, doon kami lalayo sa isa't isa. Mabuti ng ganito, mas malayo kami sa gulo. Good morning, Risa. Pagbati sa akin ni Chito nang ako'y magising. Good morning, Chito. Tugon ko sabay sa pagkusot ng aking mata at marahang pang upo. Huwag mo muna akong tawagin Chito. Tawagin mo akong Daniel. Gusto kong bumalik sa nakaraan. Ang nakaraan na ako pa si Daniel na walang alaala. Nagtataka akong nakatingin kay Chito nang sabihin niyang bagay na yun. Maganda ang kanyang ngiti na tila nalimutan na ang mga pinag-usapan namin kagabi. Ngumiti ako pabalik sa kanya. Marahil nais niya munang kalimutan ang mga bagay na aming pinag-usapan. Tulad ng sabi namin, ito ang huling araw na magsasama kami at gusto kong sulitin ang araw na ito. Handa na ang pagkain sa baba, Risa. Sige, nilahad ni Daniel ang kanyang kamay at tinanggap ko naman ito. Magkahawak kamay kaming bumaba sa dining area at nanlaki ang aking mga mata dahil sa nakahandang umagahan. Sandali, ikaw ba nagluto nito? Tanong ko kay Daniel. Hindi, in-order ko lang yan. Tumawa pa siya na malakas dahil inalala kong ipinagluto niya ako. Halos hampasin ko ang kanyang balikat dahil sa kanyang pagtawa. Marahil nakita niya ang reaksyon ko. Asang-asa sa kanyang pagluluto. Alam mo naman na hindi ako marunong magluto. Muli niyang saad. Saka lumakad at umupo sa upuan ng lamesa. Tara na, kumain na tayo. Pag-aya niya sa akin. Bumuntong hininga na lang ako. Umiling-iling sa ngumiti. Pakiramdam ko ay si Daniel nga talaga ang aking kasama. Si Daniel Napilyo at nakilala ko sa isla. Nagsimula kaming kumain ng umagahan at nang matapos kami, sinamahan niya akong mamasyal sa bilya. Ang lugar na ito ay labis na nagpapaalala sa akin sa isla namin. Hilig na pala ni Daniel bumili ng mga isla noon pa at gawing bila. Hindi ko rin alam kung paano ako napunta sa lugar na ito at kung saang parte ng mundo ang islang ito. Ngunit isa lang ang masasabi ko, gusto ko ang lugar na ito at para akong nasa paraiso. Ang lugar na ito ay isang lugar kung saan lumaya ang puso namin ni Daniel.
Hindi namin naisip ang mga bagay na magpapabigat sa aming damdamin at ang mga bagay na alam naming mali dahil sa pagkakataong ito para sa amin, ang lahat ng tungkol sa amin ay tama. Ang pagmamahala namin ngayon ay tama at walang natatapakang iba kahit na panandalian lamang to. Tulad ng madalas naming gawin ni Daniel sa isla noon, naligo kami sa dagat at pinapanood ang paglangoy ng isda sa ilalim ng tubig. Para kaming bata na nagtatampisaw at gumagawa ng kastilyong buhangin sa lugar na yun. Ginuhit din namin ang aming mga pangalan sa buhanginan na animoy high school student na may nakasulat pang Daniel Love Risa. Ang buong araw ay nabalutan ng saya at ngiti sa aming mga labi. Kahit nang panandalian lang ang kaligayang ito, hinding-hindi ko ito malilimutan at mananalitili ito sa aking alaala. Tila nalungkot ang aming mga puso nang magsimulang lumubog ang araw. Kasalukuyan kaming nakaupo sa buhanginan at nadadampian ang aming paa ng alon ng dagat. Sabay kaming nakatingin sa paglubog ng araw na pareho naming hinihiling na sana'y wag nang matapos. Ngunit nang tuluyang dumilim, tila nagising kami sa mahabang panaginip. Lumubog ng araw, Risa, sambit ni Daniel habang nakatingin na rin sa dagat. Oo nga, tapos na ang araw na ito, sagot ko. Kailangan ba talaga natin gawin ito? Marana akong tumango sa kamapait ng humiti. Kailangan, Daniel, mahina kong saad. Narinig ko ang paghikbi ni Daniel dahilan kung bakit ayaw kong lumingon sa kanya. Hangad ko ang kaligayahan mo, Risa. Nakaramdam ako ng sakit sa aking puso nang sabihin niya ang bagay na yun. Nagsimulang pumatak ang aking luha dahil sa bigat na aking nararamdaman. Ako rin, sana'y maging maligaya ka, Daniel. Naramdaman ko ang paggalaw ni Daniel at paglapit niya sa akin. Hinawakan niya ang aking pisngi at nakita ko ang luhaan niyang mata. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha sa aking mukha, saka naglapat ang aming mga labi. Buong pagmamahal kong tinanggap ang mainit niyang halik, hanggang sa hindi na namin namalayan na kami nagtungo na sa silid upang pagsamahan ang huling mainit na gabi. Marisa Marquez Point of View. Tanging liwanag mula sa malaki at bilog na buwan ang nagsisibiling ilaw sa silid kung nasaan kami ni Daniel. Mula sa nakabukas na bintana, tila sumasayaw ang puting kortina habang sumisipol ang malamig na hangin. At doon sa loob ng malaki at tahimik na silid, kasalukuyang magkalapat at nagpapalitan ng mainit na halik ang mga labi namin ni Daniel. Hindi na namin namalayan ang pagtanggal ng aming mga damit. Bastang alam ko lang sa pagpasok namin sa silid na ito, habang ang aming damit ay isa-isa naming tinatanggal, kung saan-saan na lang namin ito hinahagis na animoy wala nang pakialam sa aming paligid. Sa pagpatuloy ng halik sa akin ni Daniel, naramdaman ko ang paglalakbay ng kanyang kamay patungo sa aking dibdib.